So yun no, good day sa inyo lahat mga boss repa. Nandito tayo kay Kuya Betoy. Ipinapatabas at pinapatanggal ko tong crankshaft natin na stock at ililipat ko yan sa project restoration or rebuilding ng ating SEF crankshaft mga boss. Ipapakita ko sa inyo yan sa mga darating na panahon na matatapos or natapos na natin itong project na to. Kasi nung nakaraan mga boss karepa, kung mapapansin at nakita nyo yung video na nilabas ko, na tinabas ko yung ganitong klaseng crankshaft na ginawa nating boring tools, naging successful naman, mano-mano nating nilagay tinabas yun mga boss. Bali ginarinder natin ng paunti-unti yun, kinating dis natin, tapos hanggang sa nagawa natin yung boring tools at pinamachine shop na rin natin para mas maganda tignan at maging nasa specs nung press drill natin na gagamitin. Dito nga lang mga boss repa, naisipan ko na lang na ipa-acetylene cut natin tong crankshaft na to para mas madali. Actually hindi pa nga umabot to ng mga 5 minuto tapos na kagad bawat isa mga boss. Ganyan lang kadali magpa-acetylene. Ang problema nga lang natin, hindi natin to mapapantay din. Bali kasi mapapansin nyo rito yung angulo ng acetylene ni Kuya Betoy nakaganyan, no? Yan, no? Naka-degrees ng bahagya, parang pa-cone type yung angle niya. Hindi ko lang sure, kailangan namang kalkulain ko pa sa degrees yan para lang ma-explain ko pa rito mga boss repa. So basta yan, imagine niyo na lang nakatagilid bahagya, so yung dulo niyan parang ice cream ang dulo niyan mga boss, kaya medyo hindi siya pantay kumpara sa nung ginarinder ko. Nakuha ko yung tamang size, buo pa rin hanggang dun sa dulo niya mga boss. Ayan, kaya sa mga magtatanong mga boss repa, bakit ko pinatabas yan? Dahil ipapalit ko yung mismong shafting na yan sa luma nating crankshaft na puno sigunyal na SEF. Bali papalitan ko na yun kasi naputol na rin yung dati at pina-rebuild ko lang, pina-weldingan natin at pina-align natin sa machine shop. Mas gusto ko isang buo na lang yung mismong shafting na palitan at itatanim natin yung mismong shafting na pinapatabas natin at papalitan natin yung luma. Medyo matrabaho at medyo maproseso rin. Ito naman yung kagandahan ng DIY mga boss karepa nakukuha natin at nagagawa natin yung mga bagay na imposible sa mata ng ibang tao o sa isipan ng ibang tao na tayo lang ang nakakaisip. Bali yun nga kasi ang pulley side pala nun ng shafting nun mga boss, dun pala yung naputol mga boss repa. Tapos ito namang magneto side, yung sa lagayan niya ng kunya, nung sa i-rebuild natin medyo walwal na. Kapag naglalagay tayo ng kunya, nawawala sa align, so nawawala yung sa timing mga boss. Kaya both shafting ng crankshaft natin ipapalitan na natin mga boss repa para at least kampante tayo na maayos at maganda ang kalalabasan ng pagre-rebuild natin ng mismong crankshaft. Ito talaga mga boss ang tinatawag nating total rebuild ng crankshaft. Tapos pa-practice na rin ako dito, pagkakataon na rin natin to na magkaroon tayo ng additional knowledge sa pagbabalance. At ituturo ko rin sa inyo mga boss repa kung paano mag-balance if ever man na mapag-aralan natin yan. Syempre, ang tema naman natin dito, gawin natin simple yung mga bagay-bagay na medyo mahirap at medyo may katagalan. At para maituro ko sa inyo at ma-share ko sa inyo kung kayo rin naman at magdi-DIY mga boss repa. So ayan mga boss karepa, yan makikita nyo dyan, ginagrinder ko. At hindi nga siya pantay at medyo lumiit yung part ng dulo, hindi natin nakuha talaga or na-salvage ng 100% yung mismong material ng crankshaft. Tapos dito yan, yun yung binabanggit ko sa inyo kanina mga boss repa, nakawalwal na yung lagayan ng kunya nitong ito yung i-rebuild nating crankshaft. Ito nga pala yung naka-dynamic balance na rin mga boss repa. Bali stock niya to or factory stock niya ata to. Hindi ko lang sure mga boss kasi hindi ko na inabot to. Medyo matanda na tong crankshaft na to kaya naisipan kong i-total rebuild. Kaya dyan makikita nyo dyan naputol na pati yung mga thread niya, hindi na rin kagandahan, pati rin yung spline niya. Bali mas kampante tayo na kapag ni-rebuild natin to lahat maayos na at yun nga pag-aaralan nating i-balance ulit kasi malamang magkakaroon ng factor yan at mawawala yung balance factor nito mga boss repa. So pag-aaralan natin to at i-share natin to sa inyo mga boss. Kaya abangan nyo lang at i-like and follow nyo lang tong
Scooter Boy Vlogs at i-share nyo palagi yung mga videos natin. Maraming salamat.